God, ang pag-ibig mo, hindi kayang sukatin, O Lord. Hindi kayang tawaran, hindi kayang hagipin ang aming isip, Panginoon. Mga pangako mo sa amin na hindi magmamali, O God. Mga pangako na hindi lilipas. Nagkaroon man kami, Panginoon, ng mga pagkakamali, mga sablay sa buhay. Ngunit, Lord, ang pangako mo at ang pag-ibig mo, kailanman hindi mawawala sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na to, O God, sa araw na pinili mo bilang araw ng mga nanay. Ang pag-ibig na yan na nilagay mo sa aming puso ay mas higit ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na handang tumanggap ng pangako sa araw na to. Lalo na, Panginoon, ang mga nanay namin. Salamat sa kanilang buhay, O God. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan. Patuloy bigyan silang karunungan at higit sa lahat, malalim na pag-ibig sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa araw na to, O God. Ito ay aming masamyong alay at pagsamba, Panginoon. Inaalay namin ang mga oras na ito, Panginoon. Inaalay namin ang aming mga nanay sa araw na ito, Panginoon. Yakapin mo nga kami. Yakapin mo ang bawat nanay na kung minsan, Panginoon, ikaw lang ang higit naming kailangan, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa gagawin mo, O God. Salamat sa regalo ng bawat nanay na naandito. Salamat sa kanilang mga anak na patuloy nilang unawain. Mahalin ang isang ina, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po at maligayang araw ng mga nanay sa bawat isang lahat. Pwede po bang tumayo muna ang lahat at yakapin, kamayan, halikan yung mga nanay natin dahil espesyal ang araw na to sa kanila. So, tayo po tayo, go around, tas batiin natin ang ating mga nanay. Happy Mother's Day to all. Batiin niyo po ang mga nanay. Thank you. Batiin niyo kasi this is this day. Happy Mother's Day. Wala nang tugtog. Kakanta na lang tayong tatlo. Alright. Kayo po ba ay nagagalak may araw ang mga nanay? Ay, hindi. Kayo po ba ay nagagalak may araw ang mga nanay? Amen. Ibig sabihin, ngayon ang araw natin, wala tayong gawa sa bahay, di ba? Dapat day off ng mga nanay. Di ba ang nanay ay 24 hours, 24/7. Di ba? Nagtatrabaho sa tahanan. So this is the day na pahingahin niyo naman yung ating mga magigiting, mga magaganda, mga malalakas na mga nanay. Amen? So sabi nga kanina, nagpapatotoo yung mga anak kanina, nagpapasalamat sila sa kanilang nanay. Kung hindi sila ang nanay nila, hindi kaya ng ibang nanay yung mga batang yon. Totoo yun. Yung nanay ninyo, design para sa inyo. Amen? Hindi kami namili ng anak, pero kayo, pinili nyo maging nanay kami. Amen? Lumabas kayo sa amin eh. So, hindi kami namili ng anak. Wala kayong choice kundi kami ang nanay nyo kasi galing kayo sa aming sinapupunan. Tama ba mga nanay? Amen. Ang pwede lang mag-angkin ng anak ay ang nanay. Ang mga tatay pwedeng hindi. Diba? Dahil ang anak galing sa tiyan natin. Pero ang tatay galing ba sa kanila? Hindi naman na. Joke lang yon. So ngayon na nakakatuwa na i-celebrate ang araw ng mga nanay. Di bale, mga tatay, may araw din kayo. So today is our day. So forgive us. May mga sasabi man kaming hindi ayon sa inyong mga tenga, pero today is our day. So pagbigyan nyo kami. Nauuna kasi ang Mother's Day kaysa sa Father's Day. Diba? Eh, tapos na kami nun. Bakit kaya nga ang design ay mauna ang mga nanay? Amen? So, sa kultura pa lang talagang una na ang mga nanay. Okay, today,
hindi na tayo pa madaming pasakali. Sister Jel, pakita ang aking if-share sa inyo. Nakakatuwa yung message, yung opening verse ni Sister Cynthia na yung Proverbs 31, yung a virtuous woman. Ngayon, matatakal po natin yon. And today, sabi kong, arise mother, you are called by God. Tayong lahat na mga nanay ay tinawag ng Diyos. Amen? Hindi aksidente naging ina ka, wala ka mang asawa, nagkaroon ka ng anak, hindi yun aksidente. Tinawag ka ng Diyos para maging ina. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng kababaihan ay nagkakaroon ng pagkakataon para maging nanay. Diba? So tayo mga kapatid, lalo na mga Kristiyanong nanay, ay tinawag ng Diyos. Amen? Ang scripture natin dito, may example akong sasabihin kung sino ang dapat nating makita na isang example sa Biblia ng isang nanay. Buksan natin ating Bible sa Luke 1:34-38. This is about Mary. Sabi niya, how will this be? Mary asked the angel. Ito yung binisita po ng anghel si Mary na ipagbubuntis niya si Jesus. So, how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. Sabi niya, the angel answered, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. So even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God will ever fail. Sabi ni Mary, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. So mga kapatid, ang senaryo dito, si Mary ay isang napakabata, teenager na dalaga. Dalagita pa lang ng time na yon. So siya ang napili ng Panginoon na siyang magdala nung batang isisilang na magiging Mesaya ng sanlibutan. So kinausap siya ng anghel, at nung sinabi ng anghel na siya sa kanyang sinapupunan ilalabas ang isang bata na siya ang magiging anak ng Diyos, ang sabi nilang ni Mary, paano yung mangyayari? Kahit pa sabihin, ikakasal na siya kay Jose, syempre si Mary ay teenager, mura ang isip, tapos virgin pa siya. That time, hindi pwedeng ay ikakasal ay hindi virgin, mga kapatid. Nung time na yon sa kultura ng mga Hudyo, pag ikaw ay kinasal na hindi virgin, sa harap ng tahanan ng mga magulang mo, ikaw ay babatuhin para mamatay. Amen? So ngayon siguro, pag kinasal, ay maraming mamamatay. Kasi marami nang hindi virgin. So nung pong kapanahonan, sabi ni Mary sa kanyang murang isip, paano po mangyayari yon? Ay hindi naman ako virgin. So sabi ng anghel, gano'n sinabi, ang Panginoon ay pupunta sa iyo, and the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One will be called the Son of God. Anong sagot niya? I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. Ganon kasubmissive si Mary. For all the mothers na nakikita natin, minsan, kala natin, napakadaling maging nanay. Minsan sasabihin ng mga tatay na may asawa, wala ka namang ginagawa, sa bahay ka lang Hindi niyo ba alam, napakahirap ng isang ina sa bahay? Mas gusto ko pang magtrabaho kaysa bahay. Gusto ko pang nasa office kaysa bahay. Diba? Alam niyo ba, ang isang nanay napaka-multi-skilled. Sa mga katangian na kamangha-mangha ng isang nanay, parang pwede mong sabihin, ang daming kamay ng nanay. Di ba nakakita na kayo sa India ng isang Diyos-Diyosan na sinasamba nila ng maraming kamay? Parang gano'n ang nanay. Sabi nga, ang tatay daw, pwede naman gawin, pero isa-isa. Pwede siya mag-alaga, pero hindi mo pwede paglilisin ng bahay, pwede yung pagluto, hindi mo pwede paglabahin. Diba? Ang nanay, kaya yan sabay-sabay. Naalala kong kwento ni Sister Tina. Nung maliliit pa sila, Micah, naiwan si Ayan sa bahay nila. Kwento lang to, Pastor Ayan. Naiwan sa bahay nila kasi magbo-Bible study yata si Tina. Di ang utos ni Tina ay alagaan yung mga bata tapos magluto. Hindi kaya. Nag-aalaga na nga ako, magluluto pa. Diba?
Ang mga nanay, kaya yon. Habang nagluluto, nag-aalaga. Itali mo yung mga bata, makakapagluto ka. Alam mo, ang mga nanay, sabi nga, napaka-productive. Bigyan mo daw yan ng pera, gagawin niyang pagkain. Kahit 500 o 1,000 lang yan sa linggo, pwede ka niyang pakainin. Bigyan mo siya ng bahay, gagawin niya itong tahanan. Amen? Kasi ang kamay ng nanay, parang yung ating productive system. Bigyan mo siya ng sperm, gagawin niya itong baby. Diba? Ang mga tatay, may kakayanan bang gawing baby yung sperm na yon? Diba? Wala. Kami lang may kakayanan ganon. O sige, bibigyan namin kayo ng sperm, gawin yung baby. Diba? Hindi ito kabastusan, ito ay scientific explanation. Amen? Sa inyo man galing yan, pero kami nagbubuo para maging bata. Amen? Yung mga katangin na yan, ang tinawag ng Panginoon, pinili para maging ina. Amen? Ang pagkalalang sa tao, iba ang paglalang sa lalaki. Diba? Kung i-differentiate natin ang lalaki at babae, laki ng kaibahan. Ang pagkalalang sa lalaki ay kumuha ang Panginoon ng lupa, nililok niya, hinugis niya, hiningahan niya at ginalaging tao. Siyang si Adan. Ang babae, paano ginawa ng Panginoon? Pinatulog si Adan, kumuha ng tadyang at finorm niya. Ginawa niya itong soft pero yet strong. Iyakin pero laging masayahin. Amen? Yung soft side ng Panginoon na andon, pero ibig sabihin, hindi pa rin mawawala yung strong side ng Lord. Kasi galing siya sa lalaki. Amen? Pinagsama yung strong side and soft side ng Diyos nasa babae. Kaya nga sabihin, ito yung common kong sinasabi, pag tumatanda tayong mga nanay, tatay, ang lalaki amoy lupa, ang babae hindi. Kasi ang lalaki amoy lupa, galing sa lupa. Joke. Sa Father's Day kayo tumira. Amen? Di ba? Isipin nyo. Wag lang maging makakalimutin na kasi magiging mapanghi ng mga nanay at tatay. So yan ang kabutihan ng Panginoon sa mga nanay. Gusto ko maging masaya ang nanay ngayon because this is your day. Amen? Hayaan nyo yung mga tatay na yan. Kung awahin man kayo mamaya, sabi mo, bukas kita sasagutin. This is my day. Amen? So, the history, balik tayo kay Mary. So, a mother called by God is number one, she submits completely to God's will. Sabi niya sa verse 38, I am the Lord's servant. Mary asked, may your word to me be fulfilled. So, ang key phrase doon, I am the Lord's servant. Amen? Panginoon, lingkod mo po ako. Kung ano man yung sinabi mo, mangyari nawa sa akin. Napakagandang attitude ng isang ina sa Panginoon. Amen? Kaya din tayo, alam mo although tayo ay tinataas natin ang mga nanay, pero alam niyo po ba, isa lang utos sa atin ng Diyos sa ating mga asawa. Hindi niya inutos sa ating mahalin sila. Ang inutos ng Panginoon, mag-submit sa asawa. Kagaya na nangyari kay Mary. She fully submitted to the instruction of God. Amen? Kagaya din tayo mga kapatid, hindi natin pwedeng baliwalain ang ating mga asawa. Dahil pag nakikita ng ating mga anak kung paano tayo mag-submit sa ating mga asawa, tayo ang kanilang magiging huwaran. Amen? O, itinataas namin ang mga tatay ngayon, ha? Amen? Kahit sabi nga gaano man kasama ang mga nanay, tayo, gaano man kasama ang mga tatay, gaano man kabuti, gaano man kaayos, ang utos ng Panginoon sa atin, submit to your own husband. Amen? O amen mga tatay? Ay, ayaw. Ayaw nyo ba nagsasubmit kami sa inyo? Ay, wala.
Oh, sige. Si Pastor Jill lang ang may gusto. Sister Juliet, mag-submit ka, ha? Kasi Pastor Jill lang ang nagsasalita. Amen? She submit fully to the Lord. That time, si Mary ay napaka-bata, di ba? She was only a teenager. She was confronted with a challenge to be completely submitted to God's will. Nung binigay nung anghel yung kanyang message. Sabi nga, Mary never waver from her complete submission to God's will. Sa tingin niyo ba, natakot siya? Oo naman, natakot siya. Di ba, pwede niya yung ikamatay. Kasi pag nalaman ng mga tao na hindi pa nga sila, si Mary engaged pa lang, hindi pa siya ikakasal. At malaman ng mga tao na siya ay buntis, sigurado mamamatay siya. Papatayin siya ng mga tao doon sa kanilang lugar. Pero, hindi niya yun inalintana, mga kapatid. Yung takot na yun, yung nervous na yun, ikaw ba naman, 16, 17 years old si Mary that time, tapos sinabihan kang ipagbubuntis mo ang isa. Sinong maniniwala kaya sa inyo na dadating isang dalagita dito? Ako po'y buntis at ang pinagbubuntis ko po ay galing sa kalangitan. Diba? Pag hindi, pagbabatukan siguro natin siya. Pero that time, si Mary ay takot man siya. Talagang hindi siya sigurado sa kanyang, sa panawagan niya. Pero yet, kahit na may ganong alinlangan sa kanyang isip, fully he submitted to the will of God. Amen? But Mary, unlike sa mga karamihan ng mga nanay ngayon, may mga nanay din siyempre nahihirapang mag-submit. Diba? May mga nanay na laging ipapaunay yung kanilang alinlangan. Alam niyo ba yung mga bagay na yan, if we fully submitted sa Panginoon, lahat ng ating alinlangan, kayang pawiin ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga, marami, ang pangalawang bagay ng mga characteristic na tinatawag ng Panginoon, mother does not have to be perfect. She does not have to be perfect. Meron akong kwento, isang kwento ng isang magaling na surgeon na nagsulat ng maraming libro. This is the story of Dr. Benjamin Carson. Very well-known surgeon sa John Hopkins Hospital. Kinento niya yung sa nanay niya. Nung bata pa siya at ng kapatid niya, si Curtis, ay laging, every week, binibigyan siya ng assignment ng nanay niya na magbasa ng libro at magsulat ng book report. So, hindi yun pang school para sa nanay niya lang. Nagagawa niyo ba yun, mga kapatid, sa inyong mga anak? So, ginagawa niya, no, si Benjamin Carson saka si Curtis ay fully obey sa kanilang nanay. So every week, pinagbubuti nila, ang daming scratch nila hanggang sa saray na nilang magawa na libro. Nung nasa high school na sila, finally nalaman nila, yung nanay nila pala, hindi mo magbasa. Pero mo yun, sabi niya, bakit ganon? Pinaghuhusay namin yung aming pagsusulat. Minamandate kami ng nanay namin, pero hindi naman pala siya, ni isang ginawa namin, hindi niya kayang basahin. Isipin mo yun, pero alam mo ang naging bunga, naging very popular sa pagsulat ng libro yung doctor na yon dahil sa kanyang illiterate mom. Diba? Ibig sabihin lang, hindi hadlang kung ano yung kakayanan ng nanay. Hindi hadlang yung kakulangan ng nanay para mag-raise ka ng isang napakagaling, napakagandang bata. Amen? Hindi porket, yan ba'y si ay kaya nang pala, yan kasi ang nanay niya eh. Diba? So mga kapatid, tayo mga tinawag ng Panginoon, hindi man tayo ganun ka-perfect, pero kaya na tayong gawing perfect. Amen? Just like Mary, maraming din siyang imperfection. Yung una, yung mga imperfection ni Mary, ang first imperfection ni Mary nung sa John 2:1-5 na sa wedding of Cana.
Sabi niya dito, on the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now, both Jesus and his disciple were invited to the wedding. So, ito ay in-invite po. That time, hindi pa si Jesus naggagawa ng, wala pa siya sa ministry. So, and when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Jesus said to her, woman, diba? Ito, di ba makikita nyo, hindi kailanman tinawag ni Jesus si Mary na mother. Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet to come. Sabi na lang ni Mary, ikaw kaya gano'n, inuutos sa mo anak mo. Babae, hindi ko pa oras. Anong ginagawa mo sa akin? Hindi ko pa oras to. Gawin mo kaya sa nanay mo yon. Sa bahay, pag hindi, palo, abutin mo. Di ba? Sige, mga anak, gawin nyo. Sabi mo, babae, hindi ko pa oras to. Bakit inuutusan mo ako? Pero hindi. Hindi natin kasi iba si Jesus. Amen? So his mother, ang sinabi na lang ni Mary, his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Yun ang imperfection ni Mary. Pinapangunahan niya si Jesus. Amen? Hindi din ganun ka-perfect si Mary. Although siya ang napili na magluwal sa isang bata na magiging tagapagligtas ng sanlibutan, pero hindi din siya perfect. Tao din lang siya. Kagaya din siya ng isang ordinaryong nanay. Diba? Ang second imperfection ni Mary, sa Matthew 12:46-50, while Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside. So, si Jesus ay nangangaral. So, sa isang lugar na andun siya. Dumating si Mary at ang kanyang mga ibang anak. So, his mother and brothers stood outside, wanting to speak to him. Someone told him, sabi niya, your mother and brother standing outside wanting to speak to you. Next. So, he replied to him, who is my mother and who are my brothers? Pointing to his disciples, he said, here are my mothers and my brothers, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Amen. Yun ang pangalawang imperfection ni Jesus, ay ni Mary. Amen. Kung naunawaan ni Mary ang panawagan ni Jesus, dahil umpisa pa lang alam niyang iba ang pagsilang niya kay Jesus, sinabi ng anghel na siya ay magiging anak ng Diyos, di ba dapat naunawaan niya yung gawain na yun? Hindi niya dapat pipigilan. Pero yet, syempre, umiiral yung pagiging nanay. Baka mamaya nga kasi dahil pinipersecute ng maraming Sanhedrin at mga Pharisee si Jesus, siya ay naandun para poprotektahan yung kanyang anak. Maaaring yun ang motibo niya, di ba? Hindi man niya motibong saklawan yung ginagawa, pero naandun siya kasi tinuturingan na si Jesus sa isang hangal na nangangaral ng kung ano-ano. Amen? Pero naandun siya. Gusto niyang kunin si Jesus para hindi siya mapahamak. Ang mga nanay walang ibang nais kundi protektahan ang kanilang mga anak. Yung hirap na daranasin ni Jesus, alam niya, nararamdaman niya sa puso niya. Amen? Tayo mga nanay, alam natin may mga bagay sa anak natin, hindi man sila nagsasalita. Alam natin may pinagdadaanan sila. Sabi nga, Mommy knows best. Amen. Alam natin kung kailan sila malungkot. Alam natin meron silang dinarama, dinadamdam, nasasaktan, natutuwa, at nasisiyahan. Ganyan kasensitive ang puso ng isang ina. Although we are not perfect, pero sa tingin ng Panginoon, tayo ang kanyang mga tinawag. Amen? I will share to you the 10 characteristics she displayed for how to be a great mom, a great wife, and mom in Proverbs 31. Yan yung share kanina sabi ko nga, tugma-tugma kami, isa lang ang mensahe ng Panginoon sa atin, kundi yung Proverbs 31. Nung pinadala sa akin ni Nancy yung kanyang preaching, mamaya pong hapon si Nancy po ang mag-share ng word mamayang hapon. So ganito din yung word niya. So number 1, she is trustworthy. Sabi niya sa Proverbs 31 verse 11 to 12, her husband has full confidence in her
and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Amen? So makita mo sa characteristic na gusto ng Panginoon sa isang nanay, sa buong Proverbs 31, a virtuous woman ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya dito, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Hindi nagduda. Sa sinasabi na karakteristik ng isang babae o ng isang nanay, na isang ina sa Biblia na sinasabi ng Panginoon, ang asawa ng babaeng to hindi nagduda sa kanya. Amen? At hindi kailanman siya gagawa na ikapapahamak ng kanyang pamilya. Marami man kapalpakan ang kababaihan, pero minsan hindi siya gagawa na ikapapahamak ng kanyang anak at ng kanyang asawa. Amen? Yan ang value na gusto ng Panginoon. Yan ang karakteristik na gusto ng Panginoon. Number 2, she works hard. Proverbs 31, verse 13 to 15, she selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships, bringing her food from afar. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portion for her female servants. Sino ba kalimitan ang gumigising ng maaga para ipagluto ang pamilya? Madilim pa lang nagluluto na para sa pamilya. Amen? Kung may mga tatay na gumagawa noon, great kayo. Pero karamihan ng gumagawa noon, mga nanay. Amen? Tulog pa kayong lahat, si nanay nasa kusina na, magluluto ng almusal, ng tanghalian, ng hapunan, lalo na kung ito ay isang working mom. Amen? Ganon kapag kasipag ang isang ina. She is someone who works diligently all of the time. Kung may nanay na tatamad-tamad, exemption. Diba? Senyorita. Pero karamihan sa bawat nanay, ganyan ang ginagawa sa kanyang mga anak. Amen? Sa isang working mother, tingnan nyo kung paano niya binabalanse ang kanyang oras doing house chores and her work in the office or in her business. Amen? Mamamangha kayo sa mga nanay na gano'n. Kaya niyang balansehin yung ginagawa niya sa trabaho, ginagawa niya sa tahanan. And yet, napapalaki niya ang kanyang mga anak na isang mabuting bata. Amen? Kaya saludo kami sa mga working mom. Hindi naman sa menos ko yung mga housewives. Mas saludo kami sa inyo kasi mas mahirap ang buhay na nasa bahay. Amen? Diba? At least may ibang outlet yung mga working mom or may negosyo. After sa bahay, mababagong kanyang environment. Pero yung mga nasa tahanan, mas saludo kami sa inyo kasi kaya nyo magmula paggising hanggang pagtulog na sa tahanan kayo. Kaya nga tinatawag tayo ng Panginoon. Mamaya, hindi lang ang tahanan ang inyong panawagan. Amen? Number 3, she is not impulsive with money. Proverbs 31 verse 16, she considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Amen? She doesn't buy simply because she has the money. No, she considers her options. And then after careful thought, she makes wise choices. Ganyan. Kaya minsan sasabihin ng mga anak, ang kuripot naman ni Mami. Alam niyo ba, talagang paulit-ulit na iniisip na, bibilin ko ba ito o hindi? Bibilin ko ba ito o hindi? Marami siyang options. Hindi agad outright bili si nanay. Kaya wag kayong mga anak, wag niyo masyadong pakakaisipan ng ganon ang nanay. Kasi talagang sinasabi yan sa Biblia, hindi siya impulsive with money. Hindi porket wala siyang pera, ay nahirapan siyang bumili. May pera siya actually. Akala ng mga tatay, wala tayong pera. May pera tayo. Hindi lang tayo ganon kabilis bumili ng mga bagay-bagay. Kasi inisip natin, ito ba ang bibiling ko ay magagamit ko, kailan? Diba? Kung pwede pa naman yung dati, yun na lang.
So, ganyan. Kaya nga sabi dito, hindi siya bumibili dahil wala, kundi kinoconsider niya ang lahat ng options. And then, after mabili niya, kaya huwag niyo sisihin pag binili na yung nanay niya. Huwag niyong sisihin ang inyong mga asawa o inyong mga nanay. Once binili na niya yan, napag-isipan na niya, kaya huwag niyong questionin. Napag-isipan na niyang maigi yan. Amen? Baka sabihin niyo, may dating na time. Kasi bakit mo binili yan eh? Masakit yun sa puso namin kasi pinag-isipan namin maigi. Kung nagkamali man kami sa pagbili, intindihin niyo yan. Pero matagal namin pinag-isipan bago namin binili ang mga bagay na yan. Pwede naman daw isole. So sorry na lang, huwag nating sisihin. Kasi matagal, bago bumili isang ina, matagal nag-iisip. Amen? Characteristic yun ng asawa ko bago siya bumili, paikot-ikot. May characteristic na nanay ang aking asawa. Number 4, she is compassionate. Amen? Proverbs 31 verse 20 says, she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Amen? Not only does she care for her family, but she cares for others. Ganyan po ang isang nanay, compassionate. Yan yung soft side ng ating Panginoon na niligay sa Kanya bilang isang babae. Napaka-compassionate niya. Amen? Makakakita ba kayo ng habang may nagsasalita? Tiyan mo ang mga nanay, ang bilis tumulo ng luha. May nagkikwento lang dito, o may narinig na may share siyang sa cell group ninyo, may nag-share na isang kapatiran, pinapour out niya yung kanyang puso. Tingnan mo yung mga nanay. Makikita mo ang compassion niya. Kasi ganun siya kalambot. Ganun siya ka-compassionate. Matigas siya, malakas siya, pero sa puso niya, ang lambot-lambot ng puso ng nanay. Lalo sa isang batang nakita niyang naapi, nahihirapan. Hindi mo kayang tiisin. Talagang iiyak ang puso mo pag nakita yung ganong bagay. Baka sasabihin mo, bakit ka umiiyak? Minsan wala lang dahilan. Minsan nga manonood ka lang ng teleserye, nakakaiyak na di ba? Amen? Number 5, she dresses beautifully. Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Amen? This is not merely an outward adornment. Pero makikita mo, beauty is internal and it shines from her. Hindi panglabas na kagandahan ang isang nanay, kundi yung nasa puso niya ang kagandahan ng isang nanay. Amen? Kaya cheer up mga mother. Mag-shine kayo dahil kayong tinawag ng Diyos. Amen? Sa lahat man ang ilan sa atin ng mga nanay sa isang magagandang kasuotan. Pero mga kapatid, hindi yan ang nais ng Panginoon na doon kayo mag-shine. Mag-shine kayo internally. Dahil kayo ang pinili ng Diyos na maging ina. Hindi lang ina sa inyong mga anak, kundi ina sa mga anak na nandito sa iglesia, ina sa inyong community. Amen? Kasi kayo yung may malaking puso. Amen. And number 6, she is confident about tomorrow. Diba? Sabi niya din sa verse 25 pa rin, she can laugh at the days to come. Kaya niyang tawanan ang mga bagay-bagay. There is no fear about getting old. Hindi naman takot tumanda ang mga kababaihan. Kaya niya magpaganda at maging bata. Diba? Hindi siya takot tumanda. She is confident about tomorrow. In fact, she is so assured that when she thinks about her future, she laughs. Ano ba kung pumuti ang buhok ko? Gawin kong puting-puti lahat yan para kakaiba ako. Diba? Ako naman, paglalabas ang puti, kundi kulayan. Diba? Maraming paraan para hindi magmukhang matanda, pero hindi takot tayong tumanda. Sabi nga sa San Miguel,
At the age of 50, kung ikaw daw ay pangit, walang pera, tumanda kang ganon, kasalanan mo na. Nasa sayo na yun. Na tumanda kang kulubot, tumanda kang walang pera, problema mo na, ay ano yun, kasalanan mo. Kasi dapat ngayon sa panahon ito, hindi ka pagbumukhang losyang. Diba? Alam mo tayo mga kababaihan, dapat marunong tayong mga laga sa ating sarili. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nagsashine sa loob, abay makita din na nagsashine ka sa labas. Amen. So ang babae ay hindi natatakot sa bukas. She is confident about tomorrow. Wala siyang takot maging matanda. She is confident na at assured na pag tinisip niya ang katandaan, tatawanan lang niya ang mga bagay na yan. Amen? Number 7, she is wise. Proverbs 31:26, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Sabi niya, when she talks, people listen. They want her advice because she is a prudent woman. Amen? Nakakita na ba kayo ng, pag ako napunta sa isang grupo, for example sa amin, at hindi nakinig sa akin, lalo kong lalakasan. At makikita nila, tatahimik sila at makikinig sila sa akin. Amen? Kasi ganun dapat tayo confident, lalo pat ang sinishare natin ay Word of God. Amen? She is wise, sabi ng Panginoon. She speaks with wisdom. Tayo mga nanay, dapat ganun. We should always speak with wisdom, hindi mga nonsense ang kinasabi natin. Para pag tumayo tayo o kaya nagsalita tayo, lahat ng taong makikinig nakatuon sa sinasabi natin. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya i-meditate natin mga kapatid. Hindi lang to sa mga nanay. Sa lahat ng Kristiyano. Dapat mine-meditate natin salita ng Diyos para makita sa atin yung karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos. Nag-a-ask tayo ng wisdom sa Panginoon. Magbasa tayo ng Biblia. Because His Word ay wisdom sa atin. Amen? Nag-iisip tayo, paano kaya kinakausap ng Diyos yung mga pastor, nagsasalita ba sa kanila? May mga special gift ang Panginoon na nakakarinig ang mga lingkod ng Diyos ng audible voice. Pero mga kapatid, ang totoong nagsasalita na salita ng Diyos ay pag nagbasa tayo ng Biblia. Amen? Doon kanya kinakausap. Kaya may mga bagay na nabubuhay. Ay may mga salitang nabubuhay kasi yun para sa iyo. Kaya kung kukunin natin at aariin natin atin, yun ay para sa iyo at mabubuhay para sa iyo lang. Amen? So, hindi tayo dapat nagsasalita ng mga nonsense. We always talk with wisdom, with the Word of God. Amen? So, ganyan ang gusto ng Panginoon na karakteristik na isang woman. Number 8, she is honored by her children. Siya ay ino-honor ng kanyang mga anak. Sabi niya sa Proverbs 31 verse 28, her children arise and call her blessed. Sabi niya, her life is lived in a consistent manner. She has been the same woman all through the years, and her children bless her for her wonderful attributes. Amen. Nakakalungkot na ang isang anak nilalapastangan ng isang ina. Naalala ko nung may Bible study kami sa Mandaluyong, yung isang company may company Ray doon na tayo bina-Bible study. May kwento yung isang nanay, pagkapayat-payat na nanay. Tuwing a-attend siya ng Bible study namin noon, puro pasa siya. May bukol, may pasa. At umiiyak siya every time pag-pray namin. So, alam namin yung kanyang kwento. Alam niyo ba mga kapatid, pinubugbog siya ng kanyang anak. What a shame. Anak, binubugbog ang isang ina. Sinasabi, wala ka ng silbi. Sinisipa. Pinapatulog lang sa isang lugar. Hindi pinapakain. Binubugbog pag walang maibigay na pera. Nakakalungkot na may anak na ganun. Na dapat ang nanay ino-honored ng mga anak.
Dahil kung wala ang nanay ninyo, nasaan kayo? Hindi kayo buhay sa mundong ito. Amen? Kung wala tayo, walang nanay na nagluwal sa atin. Amen? Kaya never niyong gagawin na saktan ang nanay. Yung saktan, yun lang nga sa salita, napakahirap na. Yung pa kayang saktan nyo physically. Pag yan nangyari, sobra kayong papagalitan. Sobrang galit sa inyo ang Panginoon. Amen? At alam natin, wala naman sa rema na ganon, di ba? Amen? So, yan ang pangako natin sa Diyos. I-honor natin ang ating mga nanay. Tayo lahat anak. Kahit kami mga nanay, anak din tayo. Ang mga nanay natin, siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen? Siya ang nagluwal sa atin. Pwede niya tayong hindi tanggapin nung pagkapanganak. Pwede na tayong, pisain ang ilong para hindi na makahingat, hindi na tayo mabuhay. Pero the moment nung nakita ka niya, tuwang-tuwa ang nanay ninyong nakita ka niya. Nagkaroon siya ng isang anak na kagaya mo. Tapos later on, siya ang bubugbog sa'yo. Grabing kalunos-lunos na gawain niyo mga kapatid. Kaya never niyong gagawin sa inyong mga magulang ang saktan ng inyong ina. Sa halip, i-honored natin siya. Amen? Because siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Sabi nga, pag ikaw daw, para daw makabayad ka sa iyong ina, maging magulang ka. Hindi kayang bayaran ng salapi, hindi kayang bayaran ng mga regalo ang pagiging isang ina. Ang pwede lang kabayaran para bayad ka na sa nanay mo ay yung maging magulang ka rin. Para maranasan mo ang hirap ng isang magulang. Amen? Yan po ang kasabihan, nakasabihang totoo, na hindi madaling maging nanay. Nung naalala ko pa, nung maliliit pa yung mga anak ko, wala akong 8 hours na tulog hanggang sa maging toddler sila. Lalo na yung nursing baby pa lang sila, gigising ka ng, wala kang 8 hours na tulog. Walang straight na tulog ang isang ina. Diba? Magkakaroon ka lang ng kumpletong tulog pag sila ay marunong ng matulog na sarili. Diba? Totoo yun. Pag yan ay nasa inyo at dumedede pa, hindi kayo pwedeng matulog ng 8 hours. Yan ang hirap ng isang nanay. Kaya pag yan ay ating binaliwala natin ang salita ng Diyos. Ang panawagan ng Diyos sa mga nanay. Amen. Number 9, she is adored by her husband. Proverbs 31:28 also, her husband also, and he praises her. In his eyes, sa mata ng kanyang asawa, she is more valuable than rubies. Her life has so enriched his and the lives of their family that he cannot imagine life without her. Her dignity and inner strength draw respect from everyone who knows her because of the way she conducts her life. This in turn has brought her husband respect in the city. Amen? Diba sabi nga sa mundo, ang success ng isang lalaki, behind that success is a woman. Totoo yun. Kung wala ang babae sa buhay ng lalaki, hindi successful ang lalaki. Di ba karamihan, kung malalaman niyo yung mga kwento ng mga matatanda, maagang nabubiyuda matanda, di ba yung mag-asawang lalaki at babae, nang unang namatay ang asawang babae. Ano yung, walang ilang panahon, susunod din yung lalaki. Amen? Meron akong nangyari doon sa amin sa Pulilio, yung kapitbahay namin. Tagalan nila, siguro nag-celebrate sila ng 50 years in marriage. Tapos, siguro after a month, namatay yung babae. Napantay si Lola Pinang. So, sobrang lungkot ng lalaki, pero hindi pa niya maramdaman yung lungkot kasi may lamay pa. So, nilalamay si Lola Pinang, tapos siguro 1 week kasi inantay pa yung mga anak sa Amerika. Sabado, nilibing siya. Yung pagka-uwi, pumasok sa kwarto, kinabukasan, wala na rin siya. So, hindi kayang i-handle ng lalaki ang kalungkutan pag wala yung babae.
Amen? Lalo pa't gano'n ang edad. Magkasama silang tumanda, tapos makikitang mauna yung babaeng umalis, asahan ninyo, yung lalaki susunod agad. Amen? Ganon. Hindi kayang i-handle ng lalaking kalungkutan kung wala ang babae. Ang babae ang kasiyahan ng asawang lalaki. Kahit pa sabing makulit ang mga kababaihan, nagnanag, pero hinahanap-hanap nyo kami bilang companion, kaibigan, magkwento lang, kahit hindi sumasagot ang lalaki, sige lang kwento, pero at least meron kang tapunan ng mga sama ng loob mo sa office. Diba? Minsan ganun eh, pag kami ni Alvin nagsasalita siya, sige lang. Naglalaro lang ako ng Candy Crush. Salita siya, mamaya okay na siya. Wag mong anuin, ano ba yan? Puro naman ganyan sinasabi mo, wag ganun. Makinig ka lang. Tama mo, gagaan ang loob niya. Hindi niya yun makikita sa iba. Kaya kayo, mga wife, beware. Huwag niyong papayagan na humanap ang lalaki na kinikwentuhan ng iba. Aba, pag yan ay hindi na nagkwento sa inyo, magtaka kayo. Kasi may kinikwentuhan na siyang iba. Aba, diba? Kaya warning din sa atin, parang itong asawa ko hindi na nagkukwento sa akin na. Baka mamaya dahil sa ginagawa ko, hindi ako nakikinig sa kanya, naghanap ng kakwentuhan. Amen? Kaya dapat hindi. Lagi dapat ina-adore. Kaya nga ina-adore dapat tayo ng husband natin, pero nag-respond tayo sa ginagawa ng asawang lalaki. Nakakatuwa kanina yung isa, yung kanyang anak at tatay niya, parang dalawa yung anak ng nanay. Si Brother Dodong pala yun. Dodong, kung nasaan ka man sa baba, talagang saludo kami sa'yo. May nanay, may asawa ka pala, kagaya ni sister. So nakakatuwa na ang babae ay parte ng buhay ng lalaki. Amen? Kaya nung nakita ng Panginoon si Adan, na habang nagpapangalan sila sa mga nilalang na hayop ng Panginoon, nakita niyang partner-partner. So dumaan si kalabaw na lalaki, kalabaw na babae, si baka, si baboy, si manok, even the isda, si bisugo, si galunggong. Partner-partner sila. Kaya nakita ng Panginoon, malungkot si Adan. Kasi wala siyang makita na kahawig niya ang katawan na pwede niyang kapartner. Kaya tayo nilalang para maging kapartner ng lalaki. Helpmeet, hindi helper. Helpmeet, katulong para matugunan ang inyong mga pangangailangan. Amen? Kaya din mga kababaihan, ito against man, sasabihin ko, hindi sa inyo ang inyong mga katawan. Sa asawa din nyo yan. Kasi may mga pangangailangan ng asawang lalaki na ikaw ang magbibigay. Kaya nga helpmeet eh. Amen? Kaya dapat walang tanggi. Mapera lang pag hindi pwede. Diba? Diba? Oo. Nagkukuhitan na yung mga mag-asawa dyan. Kasi dapat namimit din natin yung kailangan ng ating mga asawa. Kaya daw kayo, baka mamaya pag hindi nyo ginagampanan ang inyong role bilang helpmeet, ay maghanap siya ng helpmeet na iba. Amen? Hindi helper ha, hindi katulong, helpmeet. Tulong, meet, M-E-E-T. Magtutugma sa tulong na kailangan niya. Tutugon sa kailangan ng lalaki. Amen? Amen ba mga tatay? Oh, di ba? Kala nyo mga nanay lang. Di ba mga tatay? Kayo ay hindi ko inaapi. Tinataas ko din kayo. Amen. Number 10. The most heavy na character na gusto ng Panginoon sa isang babae is she fears the Lord. Proverbs 31:30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Above all of this, yung mga sinabi natin, she loves and fears God. And this is her crowning glory. Definitely, she is a mother called by God. Amen? So
Sa lahat ng character na pinakita natin, ang the most character na nais ng Panginoon ay yung may takot tayo sa Diyos. Hindi lang tayo mga kababaihan, kundi lahat tayo. Gusto ng Panginoon may holy fear tayo sa ating Panginoon. Nakakadaya ang mga kagandahan, pero yung kagandahan pero yung takot mo sa Diyos, kailanman mag-aangat yan sa'yo. Amen? Ito ang magiging crowning glory mo. Kasi meron kang banal na takot sa Panginoon. Kung ikaw ay may banal na takot sa Panginoon, hindi mo magagawa yung mga hindi nais ng Diyos na gawin sa'yo. Amen? Sa lahat ng tao, kung ikaw ay banal na takot, hindi mo kayang saktan ang magulang mo. Hindi mo kayang maltratuhin ang mga kapatid mo, ang mga anak mo, dahil takot ka sa Panginoon. Takot na yung hindi nanginginig sa takot, kundi takot kang gawin ang mga bagay na ayaw niyang gawin sa buhay mo. Amen? Yun yung banal na takot. Takot kang gumawa. Hindi ka naman sin-conscious, kundi hindi ka na makakagawa ng kasalanan dahil lagi kang nakatingin, nakafocus sa salita ng Diyos. Kasi mahirap maging sin-conscious. Takot kang magkasala. Oo, takot tayo magkasala. Pero hindi kasalanan lang ang titingnan natin. Amen? Ang titingnan natin ay paano gagawa ng mabuti. Dapat Christ-conscious tayo. Word-conscious, hindi sin-conscious. Pag tayo ay naging sin-conscious na, lagi tayo takot na, ayoko punta dyan, baka magkasala ako. Ayoko kasama sila kasi makakasalanan yung mga yan. Magiging ganun ang attitude natin. Pero pag ang attitude natin ay Christ-centered, yung kasalanan yan, hindi mo na maiisip na gawin. Kasi kusa na siyang hindi papasok sa isip mo. Amen? So, ang isang babae na takot sa Panginoon ay mayroong corona na nakaabang sa kanya. Kaya yun sasabihin, definitely, that woman is a mother. That woman, that mother is called by God. Amen? So, balik tayo sa, di ba, number 1, 2, number 3. Characteristic lang yung mga imperfection, tapos ito yung perfect woman. Number 3, a mother called by God is, she never relinquished the title. No matter what. Hindi nawawala ang pagiging isang ina. Amen? Sabi niya sa John 19:25, now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Isa picture ninyo yung larawan ng si Jesus ay nakapako sa krus. Na doon si Mary. Ano sa tingin nyo yung sobrang sakit nararamdaman ng isang ina? Although si Jesus ay mayroong divine plan na mangyari yun, pero bilang isang ina, sobrang sakit sa kanya yun. Amen? Na makita mo yung anak mo na nakapako, mamamatay na, wala kang magawa. Amen? Dumating ba sa punto nyong umiyak na lang kayo dahil wala kayong magagawa? Yun yung katayuan ni Mary that time. Alam niyang anak ng Diyos si Jesus. Alam niyang siya ang tagapagligtas. Alam niyang mangyayaring ganung bagay. Alam niyang mamamatay si Jesus sa krus para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Pero bilang isang ina, sobrang nagdurugo ang puso niya sa ganung tagpo. At that time, kahit pa sabing hindi siya tinatawag na mother, hindi nawawala ang title niya. She never relinquished her title na isang ina ng isang anak. Amen? Minsan, the most difficult decision a mother will ever make comes right at the beginning. There continued to be that brave of napakabata ni Mary, ang tinanggap niyang maging ina. At alam niya sa puso niya, bawat mangyayari sa anak niya, matutupad. Yun yung pait na nararanasan ni Mary. Pero hindi niya tinanggal ang pagiging isang ina. Hindi man niya mayakap, hindi man niya masabing, ako na lang,
Di ba minsan pag tayo, ang mga anak natin, lalo mat maliliit, may sakit, minsan inaako natin, sana ako nila nagkasakit, hindi yung anak ko. Sana ako na lang yung makaramdam ng ganyang sakit, hindi nilang anak ko. Ganun ang isang nanay. Kaya niyang harapin yung hirap. Kaya niyang tanggapin. Kapalit nun, huwag lang mahirapan ang anak. Yan ang isang ina. Hindi kailanman yan ipagpapalit ang kanyang titulo bilang isang ina. She will always a mother to her child. Amen? Masakit man ang mangyari, masaya man, pero never mawawala ang titulo ng isang ina bilang isang ina. Bilang mapagmahal na isang ina. Gaano man kasama, gaano man katigas ang ulo ng mga bata, ng mga anak, gaano man nalulong sa bisyo, nakulong, nakamatay, pero ang ina, lagi na andon. Napanood niyo yung movie na Pieta? Diba? Ang kwento noon, pagmamahal ng anak sa ina. Yung anak sobrang sama, sobrang gulo ng buhay. Pero ang pinapakita doon sa movie na yun, kung gaano kamahal ng nanay ang isang ina. Amen? Kaya nga ang picture noon, yung babae, yung nanay nakaupo tapos nakahandusay sa kanyang lap yung anak. That was the perfect picture ng pagmamahal ng nanay sa kanyang anak. Mapalad tayo mga anak natin, maayos, maganda ang kalagayan. Pero paano yung mga nanay na ang anak nila nasa presinto? Nandun sa Muntinlupa, nakapatay, drug addict. Alam nyo, hindi natin pwedeng sisihin yung nanay. Maaring dulot ng kapaligiran, pero yung pagmamahal ng nanay, laging naandun. Amen? Pagmamahal na kailanman, hindi kayang tawaran ng kahit sino. Amen? Pinakamahirap na mangyari sa isang nanay ang malagay ang anak sa ganong sitwasyon. Kagaya na nangyari kay Mary. Sobrang nagdurugo ang puso niya nung si Jesus nakakabayubay sa krus. Siya ay Diyos, pero sa tingin niya, siya ang aking anak na handang mamatay para sa ating lahat. When a woman becomes a mother, or when a man becomes a father, there is an instant realization that the day will almost certainly come na kung darating ang hirap sa puso nila, mahirap man tagapin, kayang dalahin ng nanay. Hindi lang nanay, kundi tatay. Darating talaga isang araw, mararanasan natin ang hirap ng isang magulang. Kaya mga anak, sikapin natin na hindi dumating araw na yun na maghirap. Sumakit ang puso ng inyong mga magulang. Dahil sobra yung kapighatian sa ating mga magulang. Kaya ngayon, bata pa lang kayo, ayusin natin ang buhay niyo. Sumunod kayo sa inyong mga magulang, sumunod kayo sa salita ng Diyos. Para hindi dumating ang pagkakataong sobrang masaktan, sobrang mapighati ang ating mga magulang. Amen? Through it all, mothers called by God never relinquished the title. Never. There is nothing like a mother's love. Walang katumbas ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Wala siyang kabayaran, wala siyang sapat na halaga. Ang pagmamahal ng ina ay walang kawangis. May kawangis man siya, lagpas pa, yun ang pag-ibig ng Diyos. Kung ganun kalalim, kalawak ang pag-ibig ng nanay sa kanyang anak, much more ang ating Panginoon. Hindi natin kayang questionin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo mga anak, ang Diyos Ama ang siyang nanay at tatay natin. Amen.
Sa Kanya nanggagaling lahat. Kung tayo ay marunong mag-manage sa ating pamilya, isang mabuting magulang tayo, niraise tayo ng Panginoon para may isang maging mabuting magulang. Amen? And to the woman of God or mother called by God, never ever give up. Never ever quit. Ito yung mga example ng kababaihan. Sabi niya, be an Esther. Bold and courageous enough to stand for the truth, to voice your opinion and fight for the good of others, even when it means to sacrifice yourself. If God has put you in a position, it is a purpose. Never be afraid to heed that inner voice. Maging kagaya daw tayo ni Esther. Napaka-courageous. Bold enough to stand for the truth. Kaya niyang tayuan ang katotohanan. Diba? Sinasabi niya ang kanyang opinion. Amen? And pinaglalaban niya ang mabuti para sa lahat, para sa kanyang kapwa. Just like Esther. Kung tayo ay maging kagaya ni Esther, kaya nating tayuan ang salita ng Diyos, kaya nating sabihin kung ano ang nasusulat sa Biblia, at kaya nating tayuan kung ano ang panawagan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Number 2, be a Ruth. Sabi niya, loyal in all your relations. Di ba si Ruth? Napaka-loyal sa kanyang relasyon. Walk the extra mile and don't quit when things get tough. Someday you'll see why it was all worth the effort. Si Ruth, hindi niya iniwan ng kanyang biyanan. Pinapauwi na siya nang namatay na asawa ni Ruth. Wala nang kumbaga pwedeng sumalo doon sa responsibilidad ng mga kasinong sa Israel. Pagka namatay, halimbawa ako ay anak ni Naomi at namatay asawa ko, kung may mga anak pa siya, pwedeng ipalit bilang kapalit ng asawa ko. Pero wala na eh. Kaya ang sinabi noon ni Naomi sa kanya, uwi na kayo sa inyong bayan. Hindi na ako kailangang pagsilbihan. Pumunta na kayo sa inyong sariling tahanan at doon kayo gumawa ng buhay niyo. Pero yet, si Ruth, sobrang niyang ni-nurture relationship niya kay Naomi. Kaya hindi niya iniwan. Gaano mang kahirap, alam niya maghihirap siya kasi walang-walang kayamanan si Naomi. So bumalik sila sa bayan nila at doon nakita niya ang blessing niya sa pagsunod sa kanyang biyanan. Amen? So be like a Ruth. Be a Lydia. Sabi niya, si Lydia, ano naman si Lydia? Let your homes be open. Let your hands be generous. Let your hearts be big enough to help anyone in need. Joy is greatest when shared. Amen? Dapat kaya daw tayo ni Lydia na open ang tahanan natin. Kaya alam nyo, pag Bible study tayo sa tahanan natin, binubuksan natin ang ating tahanan natin sa salita ng Diyos. Parang si Lydia, bukas ang kanyang tahanan sa mga disipulo, sa mga nangangailangan. Huwag nating ipagdamot ang ating tahanan. Yung tahanan na yan ay regalo sa iyo ng Diyos. Amen. Na para maging pagpapala, hindi lang sa inyo, kundi sa mga taong gusto niyang pagpalain. Amen? Be a Hannah. Ano si Hannah? Never cease to pray. It will never be in vain. Hindi si Hannah tumigil sa panalangin hanggang sa magkaroon siya ng anak. Kaya huwag tayong titigil sa panalangin. Kung mayroon tayong hinihiling sa Diyos at gusto nating makamtan, never cease praying. Huwag tayong huminto. Kagaya ni Hannah. Be a Mary. Humble and submissive. You don't have to be great for God to use you. You just need to obey. Diba, sabi nga, hindi naman tinawag ng Diyos yung mga taong equipped na. Ang tinatawag ng Panginoon ay yung mayroong submissive heart. Amen? Be like Mary, humble and submissive. Be a Dorcas. Si Dorcas ay yung talented. Use your talent, however small it may seem, to bring a smile on someone's face. You'll never know how much it can mean to someone. Yung smile lang, it brings something to someone. Amen? Ngitian mo lang siya pag nangiti. Alam mo, minsan yung ngiti nyo, nakakapagpagaan sa mga taong nabibigatan.
May malalim na kahulugan bawat ngiti. Kala nyo lang walang patutunguhan ang inyong mga ngiti. Yung tapik lang. Di ba may mga kapatiran tayong na-offend dahil hindi nangitian, hindi natapik, hindi nabati. Kasi that gesture is mean a lot to him, to her, nung araw na yun. Kaya huwag tayong magpapadili-dali sa pagbati, pag-smile. Amen? Baka yung smile natin, yakap natin, bati natin, makakapagpagaan doon sa taong nakakasalubong natin o nakakasalamuhan natin. Amen. So be a Dorcas. Amen. Be an Abigail. Si Abigail, remember how each decision can turn your life around for good or bad. Be wise. Di ba si Abigail ay judge? Amen. Be wise. Be wise in everything. Be an Elizabeth. Never doubt what God can do. He is the God of many miracles. Si Elizabeth ay yung mother ni John the Baptist na wala na siyang kakayanang magbuntis, pero yet, nag-miracle ang Panginoon sa kanya. Nagkaroon siya ng anak. So, be an Elizabeth. Hindi siya nagduda sa kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. He is the God of many miracles. Be a Mary Magdalene. Si Mary Magdalene ay isang makasalanang babae, pero she never let her mistakes and judgments of others stop her from experiencing the joy of Jehovah. Makasalanan si Mary Magdalene, pero hindi yun naging dahilan para hindi siya sumamba, magmahal at maglingkod sa Panginoon. Hindi niya nilayo ang sarili niya. Alam natin na si Mary Magdalena ay isang makasalanan. Di ba may awit pa yan? Siya ay makasalanang babae. Di ba siya yung nahuli na iba-ibang asawa? Pero hindi yung naging dahilan para hindi niya maranasan ang kagalak at kasiyahan, kaligtasan na hatid ng Diyos sa buhay niya. Amen? Be a Rebecca. Sino si Rebecca? Never forget that true beauty lies within. All your loved ones to God through your Christ-like character. Si Rebecca yung naging para yung salita ng Diyos ay maipahayag. So dapat maging kasangkapan tayo. Be like a Rebecca. And lastly, be a Sarah. Hindi hadlang ang katandaan para maglingkod sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, ay sister, pastora, matanda na pa ako, hindi ko na kaya. Kaya nga tayo nilalagay sa community na wherein doon tayo sa malapit na area. Lahat tayo pwedeng gamitin. Diba? Age doesn't matter. Trust and believe that all things are possible with God according to His time. Ano kung tinawag ka ng Diyos na 60 years old ka, tinawag ka sa panawagan? Ano kung 60 years old ka? Tayuan mo lang yung panawagan na yan, ang Panginoon ang bahala sa'yo. Late bloomer ka eh. Diba? Ano naman kung late bloomer? As long nagagamitin ako ng Panginoon, magsha-shine ako. Amen? So mga kapatid, mga nanay, kung tatandaan lang natin ang mga karakter ng mga kababaihan, great women in the Bible, isa din tayo sa great women in our generation. Kung isa sa buhay natin lahat ng karakter na nais ng Panginoon sa buhay natin, malalagay dyan, be a Mabel. She is faithful. Amen? Siguro mag-share na yun ng mga kaapu-apuhan natin. At sana maalala ng mga kaapu-apuhan natin ang ginawa nating panawagan sa ating Panginoon. Yun ang gusto nating iwanan sa ating mga anak. Isang nanay na tinawag ng Diyos. Amen? Tayo itumayo at ating tawagin ang mga nanay para ipag-pray natin sa harapan. Tayo po mga nanay pumunta dito sa harapan at ating ipapanalangin ang pag-ibig ng Diyos sa mga nanay. Happy Mother's Day. Meron akong, pakita mo yung last ko. Hindi, meron pa akong isa. Yan. Ano man ang tawag sa inyo? Nanay, mama, inay, mother, ina, mamshi, umma, mami, mudra,
Sandra Muma. Tawag sa akin si ni CJ Muma. Happy Mother's Day to all. Amen? So ano man ang tawag niyo sa inyong mga nanay? Happy Mother's Day. Yakapin natin ang ating mga. This is our day. Amen? So tawagin po natin lahat ng nanay para ipag-pray. Dito lang po, para lang ating i-recognize lahat ng mga nanay sa Rema. Kakantahan tayo ng worship team. Kung ano mahinanda ni Sister Tina sa mga nanay. Tapos ipapanalangin natin kayo mga nanay. Hindi na, kahit hindi na isa-isa, overall lang. Para lang makita natin lahat ng nanay sa iglesia. The great mom of Rema. Dami, oh. So, konti na lang natira sa congregation. Lahat pala ay mga nanay. Amen? Nakakatuwa na pag umalis pala ang nanay sa mga upuan, wala nang matira. Amen? Ano kayo dito dali? Isipin niyo mga kapatid na natira sa upuan. Pag wala yung mga nanay na to, kayo na lang yung matitira dyan sa upuan. Di ba nakakalungkot? Amen? Palakpakan natin ang mga nanay natin. So, harap tayo sa kanila. Harap tayo sa kanila. I would like to present to you the great mom of Rema Word of God Church. This is your mom. Isang nanay na naandun ang karakteristik. Nanay na handang magbigay ng buhay sa bawat isa sa inyo. Nanay na kumakalinga sa inyo. Nanay na matyagang nagmamahal sa inyo. So in return, mahalin natin sila. Amen? May mga imperfection man kami. May mga bagay man kayong kinakainisan sa amin. Pero eto kami, nagmamahal sa inyong lahat. So ipanalangin natin ang ating mga nanay. I-raise natin ating hands. Hallelujah. Amang Diyos, kami nagpapasalamat sa araw na to, Panginoon. Narinig namin, O God, ang mga salita mo patungkol sa aming mga nanay. Kami ang tinawag mo bilang ina ng aming tahanan. Salamat, Panginoon, sa mga kababaihan na naandito. Naway mas palalimin mo pa ang kanilang pag-ibig. Pag-ibig sa iyo, Panginoon, at pag-ibig sa kanilang pamilya. Salamat, Panginoon. Gagamitin mo, O God, ang mga kababaihan na ito sa iyong kaharian. Tatawagin mo sila, Panginoon, bang maging lingkod mo, hindi lang lingkod sa kanilang pamilya, kundi lingkod sa iyong iglesia, Panginoon. Salamat, O God, sa kanilang gawain, pagpalain mo ang kanilang mga kamay, at sa araw na ito, Panginoon, bigyan mo sila ng kagalakan, kasiyahan sa kanilang puso. Ano man ito, Panginoon, nag-i-expect kami, O God. Salamat, Panginoon, sa regalo mo sa amin. Pinupuri ka namin, pinagpapala namin lahat ng mga nanay na naandito sa iyong iglesia. Salamat sa buhay nila. Mas lalo mo silang pagandahin, pabatain, at pagalingin, Panginoon. Pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen.